Okay, a very blessed morning po sa ating lahat, each and every one of us. So, tayo po ngayon ay relax, no? Habang magba-Bible study po tayo. Masarap po kasing namnamin yung hangin kapag ito po ay fresh. So, right now, nandito po kami sa likod bahay. Dinanam ng mga kagandahan ng nature. Okay? Dito po kasi sa syudad, alam po natin na bibihira po yung mga lugar na ganito na talagang minsan hinahanap-hanap din po talaga natin. Ano po? Pero kapag may chance naman po tayo, mag-relax. And by the way, ano po ngayon last day po ng buwan ng November. So bukas po ay December 1 na po tayo. Okay? So I want you to Yan. I just want you to get your Bibles for a while. Tayo po ay mag-Bible study. So malaman po natin ang kahulugan ng born again. Ang born again po ay napakahalaga sapagkat yung mga hindi na born again, ito po ay katumbas ng nasa kadiliman, nasa darkness. Ayan po. Pero kung ikaw ay born again na, ikaw ay nasa liwanag. Okay, so meron po tayong dalawang talata yata, if I'm not mistaken. Siyempre, nandito po ito sa the death of Lazarus. Dito po sa John chapter 11. Babasahin natin ang verses 9 to 10. Verses 9 to 10. Jesus, Jesus answered, Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. Binabanggit dito ni Jesus yung natural. Natural, kapag ikaw ay pagka maliwanag, hindi ka madadapa, di ba? Okay. Sabi niya, for they see by this world's light. It is when a person, sabi niya, walks at night that they stumble, for they have no light. Subukan po ninyong lumakad ng gabi. Alam niyo po, ganito po ang nangyari. Kapag ka po nag-brown out ng gabi, which is lately, madalas po mag-brown out, kapag ka nag-brown out po ng gabi, maliwanag, hindi po ba? You're doing a lot of things. Gawa nga po ng maliwanag. Tama. Tapos bigla pong namatay ang kuryente o yung ilaw. So ang mangyayari po niyan, bigla kang total darkness, complete darkness, 'di ba? So ganun din po ang buhay ng isang tao. Kung ang tao ay hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus, hindi siya born again Christian, ang buhay niya brown out or black out paggabi. Pag brown out kasi may nakikita ka pa, brown out sa umaga yun black out ang buhay niya. Madilim, total darkness. Okay? So, inahalin tulad natin dito naman, ang ilaw at kaliwanagan kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoong Jesus. Ngayon po, namnamin natin yung sustansya ng talata. Okay? Jesus answered, Are there not 12 hours of daylight? Are there not 12 hours of daylight? Diba? Yung daylight dito, 12 hours po. Amen. So pag maliwanag nga naman, pag nasa 12 hours of daylight ka, ikaw ay maliwanag. Pero kung ikaw naman nasa 12 hours din ng darkness, yung madilim. So anong gusto pong sabihin ng revelation dito ng Panginoong Jesucristo? Mas maganda sa buhay mo, habang maaga pa, lumakad ka na sa liwanag. Diba? Kasi darating talaga ang panahon na talagang naniniwala ako makakarinig ka ng gospel. Kaya nandoon po yung pagpapasya kung tatanggapin mo ito o tatanggihan mo. Sasabihin ng iba, paano mo sasabihin tinanggihan ko ang gospel Nagsisimba ako, religyoso ako, ganito ganyan, umaaten ako ng ganito, ng ganyan, religion namin ganon. Teka lang po, mukhang hindi po tayo nagkakaunawaan. Hindi po yan sa relihiyon. Bakit? Sapagkat ang tao pinanganak po sa kasalanan.
Ibig sabihin, yan, Bible study si Palkino. So, pinanganak po sa kasalanan, yan, ang lahat ng tao. So, ibig sabihin, pinanganak pa lang pala lahat ng tao, darkness na. So, kailangan maliwanagan. Okay. Hindi naman po yung pinanganak ka ng liwanag tapos magiging darkness ka. Hindi po. Pinanganak po lahat ng tao under, sa dilim. Sapagkat lahat po ng tao ay makasalanan. Okay. So ngayon, tignan po natin ito. The Lord Jesus, ito na po ang sabi niya. Kasi si Martha, kasi sabi niya, Martha answered, dito po sa verse, ano to? Verse 24, Martha answered, I know He will rise again in the resurrection of the last day. Tingnan mo sabi ni Jesus. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Mahalaga po yan. Mamaya itakel natin. Do you believe this? O tingnan nyo, iniiwanan tayo ng tanong ni Jesus. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Although ang kausap niya rito si Martha, para po sa ating lahat ito. Para po sa lahat ito ng tao. Okay, himayin natin ano. Jesus said to Martha, pero mas maganda, Jesus said to all of the people in the whole Milky Way, the universe, okay, the world. Jesus said to the people of the whole world, and paraphrase natin, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Ibig sabihin, oo, pinanganak kayo lahat sa darkness. Pero kung maniniwala ka sa akin, mabubuhay ka. Kasi alam po ninyo, ang simbolo po ng sin nature ay kamatayan. Adamic nature, ang simbolo po niyan, kamatayan. Kaya sabi niya, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Ibig sabihin, mabubuhay ka. Simboliko po yan na binabanggit dito. Pero syempre, literal po mabubuhay tayo lahat sa katapusan ng mundo, di ba? Pero dito po, sinasabi po rito, i-apply po natin ito sa spiritual. Pag pinanganak ka sa kasalanan, may Adamic nature ka, pag naniwala ka sa Panginoong Jesus, mabubuhay ka spiritually. Ibig sabihin, matatanggal ang sin nature mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi niya rito, even though they die. Okay, ngayon ang maganda niyan, pag tumanggap pa na sa Panginoong Jesucristo, mamatay man ang katawan mo, ayun, tingnan nyo, even though they die, maliwanag, ano? Mamatay man ang katawan mo, pupunta ka ng langit, ng gloria, kalangitan ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang kaharian. Amen? Tingnan nyo pa dito sa 26. And whoever lives by believing in me will never die. Ibig sabihin, hindi na mawawala ang salvation. Whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Kasi ang salvation po natin, ang may hawak, ang Panginoong Jesucristo. Hindi po natin ito hawak. Okay? Ang salvation natin, hawak po ni Jesus. Maliwanag po yan. Huwag po ninyong ipagkalito po yan. Okay? Jesus is the one who holds our salvation. It is not we ourselves. So, makikita po natin dito, ang ganda po nito itong pagkabuhay ni Lazaro. Ito po ang aking pinag-aralan kanina. Siya po ang aking ninanamnam, actually. Ayan ang term ko diyan. Whenever sana tayo nagbabasa ng Bible, namnamin natin ang sustansya nito. Parang gusto mo, pa nagkakapi ka, umiinom ka ng gatas, gusto mo namnamin talaga yung sustansya o yung pwedeng idulot na maganda nito sa iyong katawan. Hindi ba? So, ganun din, lalo na ito. Ito po ay pang-espiritu. Ito po ay mas mahalaga ng dihamak kaysa sa kung ano pa man din sa mundong ibabaw na ito. Okay, ito po ang pinakamahalaga. Basahin natin. Kaya nakakatawa yung, actually may isa pong vlogger, Amerikana, sabi niya, I don't read the Bible always, but I'm a Christian. Okay ka lang? Parang ganito, isa kang tao, pero hindi ka kumakain. Sige nga, ano ka? Oh. Okay ka lang? Parang kang isang tao na hindi humihinga. Anong tawag sa'yo? Hindi ka nagbabasa. Alam po ba ninyo, ang Bible, ito ang buhay natin? Sapagkat nakalagay sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Si Jesus Christ, ang Bible.
namnamin natin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga salita. Paano mo sabihin, I love Jesus, and yet you are not reading His Word? Hindi kaya malaking komplikasyon yon? Kumbaga sa complicated? Di ba? Paano yon? Paano po kaya yon? I am a Christian and then I'm not reading the Bible often? May problema po tayo diyan. Siyempre, hindi naman po tayo naliligtas sa gawa. Kung talagang Kristiyano siya, maliligtas siya. Pero sayang naman po yung opportunity na sana marami siyang natutunan about the Lord Jesus Christ. And sa mga plano pa niya, sa buhay niya, kasi ang mga plano ni Jesus sa atin, nakasulat po lahat sa Biblia. Kaya gusto ng Panginoong Hesus, nakikipagniig tayo sa Kanya through His Word on a daily basis. Diba? Because we love Jesus, because He first loved us. Ngayon, how can you say, I love Jesus, and yet you are not reading His Word? Kaya ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Ito pong John chapter 11, basahin nyo po. Namnamin ninyo, punong-puno po ito ng mga katotohanan na maski patay na, kayang buhayin ni Jesus. Literal po niyang binuhay si Lazaro, opo. Pero ang application po natin kasi ngayon dito, yung spiritual po. Yung mga tao sa mundo, pinanganak, isinilang patay yan sa espiritu. But kung tatanggapin nila si Jesus, sila po ay mabubuhay tulad ng ipinangako ng banal na aklat na ito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Mangyari, pakiclick ang notification bell, share this video, share the love, yan, and the grace of the Lord Jesus Christ. Si Bruno. Okay? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-ibig sa atin, iniwan niya ang gloria ng kanyang trono para maging tao, makipamayan sa atin upang iligtas po tayo. At ngayong ligtas na po tayo, ang gagawin lang natin, basahin ang kanyang salita, lumakad na kasama niya daily, sapagkat hindi naman niya na tayo iiwan eh. Jesus will never ever leave us nor forsake us. Because He first loved us. Hindi naman tayo ang unang umibig sa Panginoong Hesukristo. Siya po ang unang nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Mahal na mahal po niya tayo. Iniingatan niya tayo. Ganyan ang love ni Jesus sa atin. Love na hindi nagpapago. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito, mag-subscribe ka na. Pakiclick ang notification bell para ang YouTube mismo ang sa'yo magre-remind na meron tayong mga bagong videos na kagaya nito. Again, thank you very much. And maging i-share mo sana itong video ito para marami mag-benefit. Thank you, and Jesus truly loves us all.